Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius mula September 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, magsimula na tayo. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius ngayong September 16 to 30, 2024? Wow! Ito ang pinakamagandang combination. Kasi sabi, pag daw nagsama yan, yung dalawang yan, sun at moon, ano siya, glory and fame. Ano ba yan? Glory and fame, fame and honor. So, instant celebrity. Wow. So, who knows? Para sa iba sa inyo, o kakilala nyo, kumahal nyo sa buhay, baka nga mag-gain ng popularity o reputation for some reason. Ano pa ba? Ano pa bang magandang explanation? Wala na akong maisip actually. Dito na tayo. Oh. Well, sa case na to, may someone na nakukonsensya siguro. Ayaw na niyang tumahimik. Dahil alam niya sa sarili niya, nasangkot siya sa problema o crime. Whether siya mismo yung pinaka mastermind o nasangkot lang siya sa krimen. Na para bang gusto na niyang umamin. O, i-reveal itong secret. At yung secret nga ay pwedeng may kinalaman sa bad deeds. Ano pa ba? Anyways, wala na rin ako masasabi. So, lipat na tayo sa iba. Pero 3 minutes lang to. Sabagay, marami naman akong deck na gagamitin. Don't worry. Dito ko ilalagay itong tarot. So, gagamitin ko lang siya kapag may hindi ako maintindihan. Pero, as of now, okay naman. Nasira agad. Mahal pa naman ito. Nasira agad. Anyways. Ay, no, yung ano, may konting ito rin, no. Bira ko to gamitin pero nasisira siya agad. Pero legit naman to. Orig naman to. Pero madali siyang masira. Last verse to lang. Anyways. Ace of Diamonds at 10 of Diamonds. Well, magandang combination to. Kasi may good news na paparating at probably ang good news ay increased salary o big amount of money. Basta pera to. Windfall of money. At ang maganda nga big amount. So, para siyang
big blessing. O abundance in general, prosperity, lahat na ng ah, maganda, milagro na siguro. Pero, ano to more like, tungkol sa pera, na para bang magiging somewhat fortunate yung iba sa inyo. Pero depende. So, kung ang gusto nila ay immigration pala basa doon. Akala ko nga immigration. Immigration pa. Immigration? Kasi migration, adi immigration. Immigration pala. So, depende nga sa case. Kung immigration ang gusto o pag-travel somewhere, possible. Halimbawa, travel para lang magbakasyon sa malayong lugar. Na kailangan mo ng matinding pera dahil sasakay ka pa ng airplane. O, pwedeng gano'n. Para bang magkakaroon ng big amount of money yung iba sa inyo. So, depende na nga lang kung saan gagamitin. Ano pa ito? So, siguro dahil sa pension, loan, ano pa bang big amount of money? Inheritance, nagbenta ng lupa, di ba? O nakakuha ng bahay lupa dahil inheritance na. Nag-bloom ang business, who knows? So, basta miracle na to sa pera. Ito lang ang ano natin, medyo alanganin. Ay, alanganin talaga sa Diyos eh. Kasi ito, sad news. At yung sad news ay probable nang galing sa cheating. Tingnan niyo yung lalaki dito, ang dami niyang babae. Kasi ito parang naghihirap yung babae. So, ito yung card ng tawag dito, sadness. Matinding sadness. Okay? Na parang naghihirap nga siya kahit yung mga puno dito. Talagang tagtuyot. So, kahit yung balat niya, tagtuyot. Tagtuyot yung drain na ba? Yung source of income o money. So, in short, siya ay card ng misfortune. So, ano yun? Ito. Na-partneran siya nitong itong card na to. At itong card na to ay may kinalaman sa anything na unconventional. Tama ba? Unorthodox. Hindi karaniwan. Yun lang naman naisip kong pwedeng cause ng problem dito. Ito. Cheating? O womanizer? O paglalaki? Paano paglalaki? Manizer? Parang paglalaki. Di cheating na nga lang para mas madali. Pero tingin ko masushock yung iba sa inyo eh. Bad news na to kasi. O pwede rin namang ang reason ng pagiging sad dito ay wala siyang friends. Parang malungkot siya in a way na wala siyang kaibigan. Walang may gusto sa kanya. O wala siyang gustong maging kaibigan sa lugar nila. At parang feeling niya
mag-isa lang siya kahit maraming tao sa paligid. Anyways, parang nagamit na kuha tayo isang card lang. So, advice to. Isang card advice. So, anong advice? Bumaliktad ang temperance. So, anong advice? So, siguro, wag na makigulo. Okay, kung may gulo man na may experience, may encounter, wag na patulan. Ano pa ba? Kasi card to ng walang pagkakasundo kasi temperance nga o moderation. Siguro, wag ipasok ang sarili sa gulo just because masaya. Ginagawa ng iba, mali. So, kahit marami pa gumagawa niyan, at masaya siya, kung mali, di mali pa rin yun. Diba? So, sasama din yung bad habits, addiction, sa something na toxic. So, syempre, balance. Dahil imbalance to. Wala mang ganito nangyayari sa buhay ng iba sa inyo ngayon. Hirap sila sa time management o balance. So, i-workout yan. Ngayong 2 weeks. Patience. Patience yan eh. Patience card, di ba? Kaya nabaliktad nga. Di walang patience. Siyempre, babaliktad rin natin. Ang hirap mag-advise. Alam na may advice ko ay negative. So, i-work out ang patience. Ano pa ba itong temperance? Naubos na. Ang stock knowledge. O harmony. Yun na nga yun sa gulo kanina. Huwag na makigulo. Mag-ayos na agad. So, doon lang tayo sa middle. Okay? Anyways, ito. Isang card lang dito. Ayan. Feelings. Take the time to explore the deep emotions you are experiencing. At ang uli, make your own magic. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.